Okay, so alam na natin na ang fruit of the Spirit, ang resulta sa faith ng ating faith natin. So faith is the root. This fruit of the Spirit is the fruits, no, the result of our faith. Palatandaan ito na totoo yung pananampalataya kasi ulitin ko lang, sabi ni Apostle Paul, maraming fake dyan. Ito, hindi pwedeng i-duplicate na pangmatagalan. Kikita ang resulta, the fruit of the flesh is very obvious and the fruit of the Spirit ay nandirito. Pwedeng mangyari, mahirap yan, imposible yan, but ito ay regalo. The moment we receive Jesus Christ, dahil regalo ito, available na sa every believers, ang ating gagawin sa mga napagdaanan natin is to walk with the Spirit and allow the Holy Spirit to na magkocontrol sa ating buhay, mag-submit and surrender. And then magmamanifest na yun. Now, meron na bang manifestation? No, yung mga 6 fruit of the Spirit sa ating mga buhay? Dapat meron. At ang goal natin, hindi yung 5 lang, 7 lang, 8 lang. Dapat nandoon lahat. Hindi siya kompleto, hindi siya, perfect, pero nakikita at nag-grow. No, maaring bubot pa lang siya, ang importante buhay. Nabubuhay, nakikita paunti-unti hanggang magiging kawangis tayo ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. No, ang katapusan diyan or magmamanifest yan sa muling kanyang pagbabalik. So, kailangan nandoon nakikita sa atin. Mapatid, yun ang palatandaan na tayo ay nasa katotohanan. Sa hapon na ito, ang message ay very simple, maaring narinig nyo na. Sa tingin ko, maikli lang ito. Pero nakakaligtaan nyo parate. Very basic, pero nakakaligtaan natin. So ating sasagutin sa hapon na ito is that the three truths about faithfulness that every Christian needs to know. Kasi, akala natin faithfulness pala yun, dito nagsisimula yung faithfulness, akala lang pala natin, pero hindi pala tama yung ating akala. So, pwedeng madagdagan yan, pero ito yung pinaka-major. No, 3 truths about faithfulness na dapat nating malalaman bilang Kristiyano. Now, unang-una is that ipaintindi muna natin, i-explain muna natin ano ba yung faithfulness. Pastor, grade 1 naman yan. Alam na namin yan, yung salitang faithfulness. Para medyo konting haba, kailan i-explain natin? The word faithfulness sa Greek, medyo hindi magandang pakinggan sa mga Bisaya, nandirito. But ang ibig sabihin niyan, to hold fast or steady. Now, itong faith na ito, sa ibang Greek na, actually, itong faith na ito, ginagamit ito ng mga Marines. No? Si Gerald, nandito Marines. Ewan ko kung pareho lang ba sa US at saka sa Philippines. Ang kanilang motto is that, Semper Fidelis, or ever faithful. Fidelis. Ever faithful. No? Ewan ko, sa Marines, ganun din ba? Hanggang ngayon? Now, ang ibig sabihin to hold fast or steady. True to one's word, may isang salita sa kanyang mga promises at vows and fidelity. Na mga kasal dito, di ba? Di ba, isang araw ng kinasal, no, kayo, tapos hiningan kayo ng vows. Maaring kinopya nyo lang yan sa Google para magandang pakinggan. Pero kung maintindihan yun, kailangan magiging totoo ka doon sa sinasabi mo. Ano yun? Kahit na maputi na ang buhok ko, ikaw pa rin aking mamahalin. O bakit hindi mo ko minahal? Nakalbo ako eh. Ang sabi ko lang, pag maputi ang buhok, kalbo. Pero mga kapatid, pinagtatawan mo yung mga pangako na yan, kailangan nating tutuparin. Sapagkat hindi lang tao ang nakikinig, nangako kayo, hindi lang sa iyong asawa, kung hindi sa ating Panginoon. Yan ang tinatawag na faithfulness. Fidelity sa mag-asawa, no? Nakakalungkot, isa sa mga
uncles ko, no, dalawa sila, yung isa namatay na, tatlo sila, magaling na mga speaker, magaling na theologians, pero at the age of 73, saka pa lang sila nagkasala sa kanilang pamilya. O baka parati na nang ginagawa, ngayon lang nahuli. And then, kahit sila ay founder ng church, sila ay bumaba. Hindi siya nagiging faithful sa kanyang asawa. Fidelity, yan ang tinatawag na faithfulness. So, itong faithfulness, lahat ng anggulo, kuhang-kuha ito. Sa iyong asawa, steady, next definition is, itong faithfulness, napakaraming synonyms. Halos lahat ito ng aspeto ng buhay ay merong faithfulness. Steady in allegiance or loyalty, sa isang parang allies ka, loyal ka doon. No? Sa United Nations, ang meron 3 allies na dugot pawis, hindi talaga sila maghihiwalay. Itong big three. Alam niyo yan? Ano yan? Israel, US, and Great Britain. Hindi yan talaga sila maghihiwalay. Grabe ang kanilang allegiance sa isa't isa. Loyalty. Faithful sila sa isa't isa. Ewan ko lang kung baka mabroken. No? So allegiance, faithful ka. Affection, loyal, constant, consistent, truthful, reliable, dependable, maaasahan, trustworthy, diligent in performance of duty. Kahit sa ating trabaho, sa duty, sa ating mga ginagawa. Faithful sa lahat ng area sa kanyang buhay, sa family, sa church, work, etc. Lahat yan ay aspeto ng buhay. Faithfulness. Dapat magiging faithful. Yan ang fruit of the Spirit. Imposible yan. Hindi natin magagawa yan. But praise the Lord, dahil fruit of the Spirit ito, wow, ang imposible magiging posible. Now, Pastor, what is the difference between faith and faithfulness? Sa isa pang definition ng faithfulness is full of faith. Ano ba ang difference? Kailangan ma-differentiate natin yan para hindi tayo malito. Faith is belief, assurance of God's word and all that He has done. I-translate natin sa Tagalog. Dito si Mother, wala. Ang faith, lahat naniniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita, pinapaniwalaan natin ang kanyang sinabi at sa kanyang mga ginawa na totoo yun. So yun ang ating pananampalataya. Faith is living in accord with that truth. In other words, faith is the root, faithfulness is the fruit. So dahil naniniwala ako sa sinasabi ng Panginoon na ito siya, magiging faithful ako. Kasi yun ang pinapaniwalaan ko. So yung faithfulness, resulta lang yun sa faith mo. Okay? So parang naniniwala ako kay Jesus. He died on the cross. The third day He rose again. At by believing by faith, ako ay naligtas. No? And then, mapapakita ko yun. Dahil ako ay naligtas, ako ay magiging faithful sa Kanya. Ibigay ko yung aking buhay sa Kanya. So resulta yung faithfulness. Sa faith na tinanggap mo sa Panginoon. Kung hindi ka faithful, maaring fake ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Naniniwala ka tapos hindi ka faithful sa Kanya, ano yun? So dapat nating maintindihan, yun ang gustong sabihin ng text na ito, the result. Now, it's easy to understand faithfulness. Napakadali lang. The key word for faithfulness is the element of time. Okay? Element of time, ibig sabihin, matetest lang yung faithfulness mo sa hindi pang one time, big time. Example, nagsisimba ka, 1 week, 1 taon. Hindi ka ba yan faithful? Kailangan itetest yan. Element of time. Paano? Hanggang sa muling pagbalik ng Panginoon. Hanggang sa iyong hininga. Paano yan? Nag-a-absent ka? Yes, nag-a-absent ka kasi mayroong emergency. Pero nagpapaalam ka. Alam ng disciple mo kung saan ka pupunta. Hindi yung sinabi ko na ako, may overtime, pero ibang alam na natin yan. Pero life and death lang yung dahilan kung bakit hindi ka nakapagsimba. Faithful pa rin nyo. So, itetest sa ating buhay. Faithful ka sa iyong asawa. 10 years, maring 10 years. Pag nagkamali, hindi ka na faithful. So, paano ka maging faithful ulit? Kailangan itetest ulit ng time yun. Mapapatunayan.
hanggang masasabi ka ng faithful na talaga siya. The keyword, another keyword is dependable, time-tested, maaasahan. Now, itong faithfulness, kaiba. Kung kindness and goodness, pwede mo yan siya may bigay na one time. Pwede kang magiging kind sa isang tao isang beses, pwede kang magiging good sa isang, kasi yung kindness is the fruit of action, love in action, hindi ginagawa mo goodness is your character. Pwede mong maging good ka sa kanya, hindi ka maging good, pero good ka sa kanya. One time, kasi tas wala na siya. Kindness, ganun din. Pero yung faithfulness, hindi pwede. Faithful ka pa rin kahit saan sa pupunta, faithful ka pa rin doon. Kahit hindi mo siya nakikita. Kahit hindi mo nararamdaman. Kahit iba na, faithful ka pa rin. Yun po ang ibig sabihin ng faithfulness. Gets natin? Di ba madali lang? Pero naintindihan ba talaga natin yung salitang faithfulness na sinasabi natin, alam mo, faithful talaga, ha? Para 20 years ka lang nagsisimba, faithful na agad yun? Huwag mong sabihin, faithful ka, kapatid. Papatunayan, at si Lord lang ang pwede makapagsabi yan. Di ba? So, yun po, dapat nating maintindihan yung salitang faithfulness. Okay? Ang faithfulness, mapapatunayan, matetest sa pamamagitan ng time kung consistent ka ba at maaasahan. Consistent na, maaasahan pa. Grabe talaga, imposible ito. If faith is learning to depend on God in every situation, in circumstances, no? Faith is being dependable, being the kind of person that others can depend on, both God and people. So, ang faithfulness, hindi lang sa Panginoon. Faithfulness din sa people, faith sa material things, faith sa ganito, lahat, paligid, faithful ka. Lahat sa paligid mo, nagiging faithful. Yun, ibig sabihin, hindi lang sa kay Lord. Grabe, ito, maaasahan. Medyo mabigat pala ito. Kaya nilagay siya sa number 7. Perfect. Now, hindi na natin patagalin. Anong dapat nating maintindihan bilang faith na hindi na nyo alam at dapat nyong alamin bilang Kristiyano? First, very grade 1, very elementary. Faithfulness always starts in small things, not in big things. Tagalogin ko para mahaba konti. Ang faithfulness, nag-uumpisa sa maliit na bagay, hindi sa malaking bagay. Mapapatunayan yan hindi sa malaking bagay, kung hindi sa maliit na bagay. Gusto nyo ng proof? Ito yung proof, Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little, little na very pa. Superlative. Magkano yan? Maliit. Pera or sa serbisyo. Very little can also be trusted with much. Kung maasahan ka sa isang janitor, pwede kang magiging CEO. And whoever is dishonest with piso will be dishonest with 1 million. Faithfulness starts in a very little things. Maraming tao, even Christians today, kinukompare nila ang salitang faithfulness, pag maliit na responsibilidad, seemingly insignificant responsibility, na-assign sa kanya, maaring sa family, sa church, sa work, maliit na bagay, hindi kailangan ng bigyan ng atensyon. Ano ba yan? Wala yan. Maliit na bagay. Next. Pero kung malaking bagay, responsibility, ako na, maaasahan ako dyan. Kayang-kaya ko yan. Makikita nyo kung sino ako kapag ibinigay sa akin yung responsibility. Bakit PhD ko, yan lang ibibigay mo sa akin? Nakaka-insulto. Okay. Kapatid, makikilala mo kung sino ka, kung anong klaseng tao ka, kapag binigyan ka ng seemingly insignificant task or parang hindi masyadong importanteng responsibilidad. Doon mo makikita, mapapatunayan ang iyong tunay na karakter.
Kapag maliit na task, diyan mo makikita yung totoong tao. Kung sino ka, kung anong karakter mo. Kapag binigyan ka na hindi importanteng responsibilidad. In God's kingdom, if you are not faithful in small things, kariyan ito ng Panginoon, hindi sa atin. Sa atin, medyo bias tayo eh. In God's kingdom, if you're not faithful in small things, you will never be promoted to the big things. Simple principle sa Panginoon. Yan sa kaharian ng Panginoon. Hindi ka ipopromote kung hindi ka maasahan sa maliit na bagay. So ngayon, tatanungin natin ating mga sarili, mga young people. How faithful am I? How dependable am I? I ask this question sa may asawa. Gaano ka ka-faithful sa iyong asawa? Pastor, yes, inaamin ko, marami akong chicks. Nagpe-flirt ako. Pero mahal ko ang asawa, sa asawa pa rin ako babalik. Faithful ka ba? Pinupost pa yan ng kaibigan ko. Gusto ko sanang i-comment doon. Pero, kuya hindi pwede, magagalit yun. Pero, nagla-like na lang ako sa kanya. Kuya, kung may problema ka, post niya, kahit ganun ako, kahit marami akong anak sa iba, sa asawa ko pa rin umuwi. Faithful ba yun? Hindi, faithful sa asawa. Huwag kang mag-flirt. Kasi playing with temptation, mapapansin mo, mahulog, total, mahal ko naman asawa. Hindi ka nagiging faithful. Sa iyong mga anak, pag nangako ka ba, tinutupad mo? Kahit mali na bagay? Kay Johan sa anak ko, hindi mo pwedeng hindi ito pa rin. Maalaala niya, isusulat pa niya yan. Kaya kailangan palitan mo talaga. Kung hindi yung magagawa, ibang paraan. Kailangan bayaran mo. Malit lang naman, candy. Pero kailangan bayaran mo siya. Ganon siya. Kaya minsan may trust issue yung batang yun eh. Papa, etong gawin mo, umuwi ka, pag malis ka, call me, and then text me, reply me, okay? Understood? Ano nga yun? Sinasaya pa niya sa akin. Ulitin mo pa. Grabe yung bata, no? No. Sa work, faithful ka ba sa DTR? Sa panahon namin, DTR. Meron pa bang DTR ngayon? Biometrics na ngayon, di ba? Faithful ka ba? Kasi dati kami, bro, hindi pa tapos yung merienda ko, isulat mo na lang sa akin dyan. Faithful ka ba sa work? Sabi nila, kapag on time ka daw, late yan. Kailangan talaga 30 minutes or 1 hour. Western kasi sa Pilipinas, hindi pwede. Now, how about pag nangungutang ka? 100 lang naman yun eh. Binabayaran mo ba? 100? Babayaran mo ba pag 100? Now, sabi sa Bible, hindi ko sinulagay. Sa Psalm 37:21, the wicked borrow and do not repay. The wicked borrow not large money or valuable things, but borrow. Kahit ano, basta hiniram, and do not repay, wicked yon. But the righteous give generously. Alam nyo, nagkautang ako kay Kapastor Mark. Si Pastor Mark, milyonaryo yan eh. 80 pesos. Joke lang, baka ba? 80 pesos. Kinabukasan, di ako makatulog, bayaran ko yun. Baka matatandaan niya yun. Baka may isipin niya, maliit na bagay, 80 pesos, di mo babayaran. Parang wala niya naman yan. Kasi meron tao na tinitimanan ko yan. Naintindihan mo, Bisaya? Akala mo lang hindi, pero hindi ka na makakaulit. Maliit na bagay yan. Meron ako narinig. Mayaman yun, sabi niya, grabe, hindi ako binayaran ng 10 piso. Ibig sabihin, sa iyo wala, sa kanya, meron na yun. Kaya magiging faithful ka, kahit maliit na bagay yan. Kailangan po ba? O hindi na? Babayaran mo agad. But praise the Lord. Kaya sigurado ako,
Pag ako mangungutang, pauutangin talaga ako kasi minsan pa nang nandito ako, hindi pa ako nakautang sa membro. Ever since the world began. Hindi pa ako nakakautang, pero sa kapatid ko, marami akong utang, hindi ka nagbabayaran, okay lang yan. Hindi niya alam eh. Michael, hindi niya alam, hindi niya na mataalaala. Pero sa ibang tao, kailangan mong bayaran. But praise the Lord, hindi na ako makakautang. Kasi na-approve na yung aking credit card, 500 yun. 500. Ha? Credit limit, mangungutang ka ba? Hindi na. So, parang imposible na makakautang. Hindi natin alam. Now, sa church attendance, paano? Naging faithful ka ba? Sa iyong devo, tayo mga preacher na nag-aaral, mga preaching class. No, alam mo, ako ay medyo na-guilty kasi sanay ako, once a month lang pipreach, isang buwan talaga ako nag-aaral niyan. Pakinggan ko, nag-aaral talaga ako habang Pero itong lately, itong buwan na ito, 3 beses ako magpipreach. 3 beses. Tapos sa huli ako din. Pero then matagal-tagal na parang, okay lang yan. So, sa tingin ko malayo pa, okay lang yan. Nagpag-aralan ko naman yun, naaral. Tapos, naging busy ako, very guilty ako, nabibisi ako parating sa aking cellphone, yung cars, paano i-customize, nag-send pa si Dennis na ito gawin, paano ba ito? Nagtatanong ako, paano ito i-customize ganito ba? Ito dapat, paano magdadrive? Pinag-aral. Naubos yung oras ko doon sa kotse. Sabi ko, okay lang, meron pa naman Sabado. Naalala ko, meron kaming conference pala. Kahapon. Tapos umulan pa. Traffic pa. Anong oras na ako nakauwi? 10 hours. Alas 10. Alas 10. So, kinakabahan ako, hindi pa ako tapos, pero meron ako main points. Hindi ako confident, pero kailangan ko matulog. Natulog ako, inalarm ko 2 cellphone. Alas 10 ako natulog, tapos nagising ako alas 12. Gusto ko pa matulog, pero ginising ko aking sarili. Natapos din. Pero what if kaya kapag na-master yun, hindi na sana ako titingin-tingin dito? Kaya binabagalan ko kasi sinasaulo ko ba? What if kung nagiging faithful ka talaga? Salita na pala. Minsan, hindi tayo nagiging faithful sa salita ng Panginoon. Once a week na lang yan pupunta, tapos, ano yung share mo dyan? Puro quotes. Kung na lang ipapreach mo dyan? I-video. Hindi man makaka-relate yung mga day-to-day, yung lahat mong illustration mo, puro Western, Indian, hindi makaka-relate. Mga Pilipino. Hindi talaga pinag-aralan. Now, nagiging faithful ka ba? So, Monday naman, magpa-practice naman ako magdadrive. So, kailan pag-aralan ulit? No? Guilty tayo dyan, mga preacher, lalo na sa salita ng Panginoon. Be diligent. Sabi niya sa Acts, to the word and prayer. No? Sa Acts ba yun? Yes. Word and prayer. Naglaan niya ng oras, makinig salita ng Panginoon, tapos hindi mo man lang pinaghandaan. Pinabasa mo na lang sana, bigyan mo na lang sila ng kopya. Now, how about money? Now, well, Pastor, ikaw masyado kang nagsasalita about money. Sa church namin, parang 3 linggo na ako nagsishare about pera. Money, hindi importante yan. Pastor, hindi, ang money isn't spiritual. Maaring ang pera hindi spiritual, but ang pera ay isa sa mga pinakamahalaga, importante. It really is the acid test of our faithfulness. Money. Test kung gaano tayo faithful. How we deal with money. Now listen to what Jesus says in Luke 16:11. Sabi niya, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, includes money, who will trust you with true riches? Diba? Kung hindi ka pagkatiwalaan sa pera, paano ka pagkatiwalaan sa Panginoon? Kung hindi ka pwede pagkatiwalaan sa piso, paano ka pagkatiwalaan sa 1,000,000? Pastor, saka na ako magbibigay kapag mayaman na ako, wala na akong problema. Pag nabayaran na utang ko, saka na ako magbibigay, saka na ako magbabigay para sa kaharian ng Panginoon.
Pag na promote na ako, na-increase na ako, ang minimum ngayon 16,000. Kung 16,000, hindi ka pa makapagbigay ng 1,000 plus something. Hindi ka makapagbigay kapag 1 million na pera mo. Kung sa maliit na bagay, hindi ka kaya. Pag mag-increase ka, hindi mo na kayang ibigay. Masakit na! 1,000 nga lang, 500 nga lang, paano pa mga milyon-milyon? Para sa amin ba yun? Hindi naman para sa amin yun. Para sa kaharian ng ating Panginoon. No? Dito, nagpipreach tayo, give me my money, dapat ganito. Pag hindi ka magbigay, magnanakaw ka, kung ano-ano na lang. Pero sa Mindanao, bata pa lang, tinuturuan na sila. Kaya hindi masyado. Nilalagay na lang dyan. But praise the Lord sa atin, exhortation na lang. Dati, 1 oras din yung preaching din, parang exhortation din. Preaching na rin yung exhortation na giving. Kailangan magiging faithful tayo sa malit. Yan pa lang, 1 ka pa lang. Ano to? Nasa minimum ka pa lang. Pag maasahan ka dyan, nagiging faithful ka dyan, pag nag-increase, hindi ka na masakit. Hindi na masakit. Bakit? Nasanay ka na hindi ito sa akin. Kasi masakit naman magbigay kasi iniisip mo sa'yo, pinagpaguran mo yon, grabe nga. Kasi hindi ka nga nagiging sanay. Okay? Kaya mabibigla ka, uy, bakit ganito? Anyway. Nagiging faithful ka ba sa pera? Ano pa? Sa ministry, sa J-group, discipleship, consistent ka ba doon? Kayo lang po ang nakakaalam niyan. God uses little things to test your integrity. Little things po nag-uumpisa kung gaano ka faithful. Ito ay true to life story. Isa kong young people sa Palawan. Nung pumasa siya sa CPA na siya, nag-apply sa isang pinakamalaking company dito sa Manila. Parang binabribe siya, tinatakot siya. Merong problema sa company. Pirmahan nyo na lang yan. Marami silang mga CPA, accountant eh. Pirmahan nyo na para mawala problema. Ito, bigyan ko kayo ganyan. Maliit ba kayo? Hindi siya pumayag. Pagkatapos noon, 2 sila ang nakapaso, yung iba wala. Common na yan sa TikTok, nakikita na natin yan, natinitis. Pero pag nandun ka sa sitwasyon na yon, baka magbigay ka. Yung iba maliit na bagay na parang pinagbibigyan eh. God uses little things to test your integrity, kapatid. Second, diba sabi ko mabilis lang? Maaring controversial ito. Maaring hindi kayo mag-agree sa sasabihin ko. Pero pakinggan nyo muna. Faithfulness always starts in physical things, not in spiritual things. Akala daw, dapat maging faithful ka sa Panginoon. Yan, mundo lang yan, mga tao lang yan. Dapat faithful ka sa Panginoon. Sa Panginoon ka na ganyan. Tapos secondary lang ganito, faithful ka sa Panginoon. Yun ang akala natin. Akala nyo lang. Ano sinabi? Sa 1 John 4:20? Whoever claims to love God, or be faithful to God, or serve God, yet he hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have not seen, cannot love God, or serve God, or be faithful to God, whom they have not seen. Pastor, pinapalitan mo yung scripture. Pero yun na po ang principle niyan. Kung hindi ka nagiging faithful, nagsiserve, naglilid sa physical na tao, kapitbahay mo, kamag-anak mo, pamilya mo, sa churchmate mo, na nakikita mo na nga, paano mo masasabing nagsiserve ka, faithful ka sa Panginoon, hindi mo nga nakikita? Di ba kami, pastor na, Lord, parang wala ka, hindi mo alam kung paano hablutin ng Panginoon kasi hindi mo nakikita eh. Hindi mo nararamdaman eh. Hindi parating ganun. Na umiiyak ka, hindi pwede, hindi parating ganun. Wala, di ba? Paano? The only way to be faithful to God is to be faithful to others. Faithful people always know that they don't live for themselves. There's only one way to serve God, to be faithful to God.
by serving other people faithfully. On this planet, you cannot serve God directly because you cannot see Him. So the only way to serve God is to serve others. When you serve others, you are serving God. Pastor, alam mo, kahit hindi ako nagsosoul winning, hindi ako nagbibisita, hindi ako nag-J group, grabe devotional ko, Pastor. Gusto nga kita. Grabe ako, ma-prayerful ako, Pastor, 5 oras. Iyon ba yun? No. Hindi ka faithful. Hindi ka man lang nakikita. Hindi ka naman nagsiserve. Hindi ka naman nag-share. Hindi ka nagsiserve. You are not faithful, kapatid. Akala mo lang yun. Faithful ako sa Panginoon. Malapit ako sa Panginoon. No. The only way to serve God, be faithful, is to be faithful to others. Hindi kailangan ng Panginoon. Kompleto na siya. Kaya niya na. Paano mo malalaman na mahal mo siya? Turo mo lahat ang sinabi niya sa magsaserve. Sa atin, pag hindi tayo ang naka-assign sa service, hindi ako nagsaserve ngayon kaya relax na ako, late na ako pupunta, ganito. Hindi ko masasabihin sa amin kasi sa South, baka magalit sa akin, dito pwede. Hindi ako nagsaserve, wala ako dyan, kaya okay lang ako malate. Okay lang ako sa likod-likod, okay lang pag ganun-ganon. Hindi ako nakatoka dyan Faithful ba yon ang tawag sa'yo? Makakakala mo lang yon. Kaya nga dapat 3 truths about faithfulness that every Christian needs to know. Faithful people realize that their talents, their gifts, for the benefit for others. Ibigay sa atin yan para sa pagsaserve. Alam na natin yan, very great one, very elementary. Kasi, remember, whatever you don't use, you lose. Music, talent, every relationship. Pag hindi mo ginagamit ang isang bagay, mawawala yan sa'yo. Napapansin nyo? Subukan mo, hindi ka na matagal na drive, hindi mo na alam. Subukan mo tumunto, hindi ka marunong. Subukan mo, hindi ka parating kumakanta, hindi ka na marunong. Yung ating katawan, pag hindi yan ginagamit, nag-shrink yung muscles. Dati, paano to? May abs yan. 7. Pero hindi na ginagamit. Tingnan mo, isa na lang, ab na lang. Bakit? Hindi ginagamit. Nag-shrink yan. Kaya yung mga may sakit, ninarehab para mamasal. Huwag mong sabihin, Pastor, alam mo, grabe itong mahal itong utak ko. Napakamahal. Bakit? Slightly used. Mahal. Wala yan. Pag ang utak hindi ginagamit, napupurol, nagiging ulyanin. Dapat ginagamit. Dapat nag-aaral. Ha? Huwag mong sabihin na mahal yan utak mo kasi slightly used. Walang kwenta yan. Walang laman yan. Kaya napapansin mo, parang sumasakit parati ulo mo. Di ba? Kasi pag antiyan, walang laman, sumasakit. And lastly, bilis lang. O tama na yung tumawa kasi hindi yun ang goal dito. Magiging faithful. Baka yun lang ang matatandaan nyo. Pangatlo, ano nga yun? Faithfulness always starts in small things, not in big things. Faithfulness always starts in physical things, not spiritual things. And lastly, faithfulness always starts in tough times, hard times, difficult times, not in good times. Mapatunayan ang faithful ka, hindi sa masagana, ganito, hayahay, hindi. Kapag sa tingin mo nag-iisa ka na, sa tingin mo hirap na, wala na, doon matetest kung faithful ka ba talaga. Alam niyo na? Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good for those who love Him,
have been called according to His purpose. So alam natin, sinulat ni Apostle Paul, dahil ang mga Christians doon, faithful naman sila sa Panginoon, pinupugutan sila ng ulo, grabe yung persecution, sinulat ni Apostle Paul. Lahat ng nangyari sa inyo for your own good, hindi nila maintindihan. Therefore, dahil dyan, be faithful to God, stay strong. Be faithful to your faith sa inyong Panginoon. Kahit anong nangyari sa inyo, pupugutan yun, okay lang, be faithful. Kasi that's the will of God. God is sovereign. If you really believe that God is sovereign, He is in control in every circumstances, then you stay faithful to God, even though in tough times. Kapag naintindihan mo na ang Panginoon is sovereign, faithful sa He is in control, kahit anong nangyari, magsistay ka. God is in control, alam niya, He is in throne. Be still, know He is God. Be faithful pa rin ako. For your good, hindi ko maintindihan, hindi ko ramdam, but still faithful. Even in tough times. Napakadali magiging faithful kapag masagana at maayos ang lahat. Kapag lahat, maayos lahat, okay lahat. Kahapon sa CCF, ang ganda, parang amazing man ito, kahit na isang dito lang ibigay sa atin. Masarap talaga mag-serve, kaya no wonder marami nagsaserve doon. Libre merienda, libre wifi, libre lahat. Masagana, maayos, madali mag-serve, maglingkod sa Panginoon. Pero paano kapag medyo gipit? Pag gipit ka masyado, maraming problema. Mag-overtime ka na, maghanap ka na ng paraan, or titiwalag ka sa pananampalataya mo kasi parang pinabayaan ka na ng Panginoon. Faithful naman ako, pero wala nangyari. Ganito nangyari sa anak ko, ganito na negosyo ko, ganito lahat. Gipit, mabuti pa mag-drive para makikita pa mayroong pang extra money, mag-overtime. Kalokohan yan. Pag naintindihan natin that He is in control of everything, that include tough times, difficult times, He work together for good. Kapag naintindihan natin, so wala tayong reason na magpapanik or mag-give up sa ating trust sa Panginoon. The key to this is faithfulness. I want to read 2 Timothy 1:12. Tingnan nyo ang 2 Timothy, si Apostle Paul sumulat dito. That is why I am suffering as I am, yet this is no cause for shame, because I know whom I believe, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Now, tingnan nyo. Ano bang nangyari dyan? Si Apostle Paul, malapit na siyang mamatay. Alam niya, nasa death row siya. Walang nagko-comfort sa kanya, walang nagbibisita sa kanya. Alam nyo ba, pag ang taong nasa death row, walang bisita yan. Walang magko-comfort sa iyo dyan. Alam mo lang, malapit kang mamatay. Kapag meron ng pari doon, magkukumpisal ka na, or merong chaplain, alam mo na, malapit ka na. So anong feel ni Apostle Paul? Mamatay siya, grabe. Alam mo yung nasa death row ka la? Tapos hindi pa sinasabi yan kung kailan ka bibitayin. Grabe yung torture. Pero, I am suffering as I am, yet this is no cause of shame, because I know whom I believe. Pag naniniwala ka, pag kilala mo siya, for I know whom I believe. Kung kilala mo ang Panginoon, naintindihan mo siya, na-experience mo siya, sabi doon, you're going to entrust everything to Him. Walang problema sa akin mahirap because I know whom I believe. Kapatid, gaano mo makakilala ang Panginoon? Your knowledge and experience of who God is will determine your faithfulness to Him. Kung anong pagkakaintindi mo sa Panginoon, kung anong experience mo sa Panginoon, yun ang magdetermine kung paano ka magiging faithful sa Panginoon. Kasi na-experience mo, naintindihan mo, I know whom I believe, and therefore, hindi ako mahiya. I'm in suffering right now. Pero okay, kilala ko ang Panginoon. I will be faithful, even to the point of that hard times. God uses tough times to test our faithfulness. Ite-test talaga. Hindi sa maayos, sa tough times.
The difference between faithful people and unfaithful people give up at the first sign of difficulty. Yung mga unfaithful, isang difficulty lang, nag-give up kagad. But faithful people are keep on consistent, persistent. They refuse to quit because they know whom he believed. Now, Pastor, ilang beses ka ba nag-iisip na mag-quit bilang pastor? Dahil sa sobrang hirap. Hindi lang halata sa aming pagmumuka. Dami naming Bible. Alam mo, hindi hirap dahil walang pera. Hindi yun ang sa amin. Sanay kami doon. Marami akong mga ninong at pamilya ni Tap-Tap, nag-iisang anak yan. Hindi ako problema doon. Ang hirap sa Bible study, 49 na Bible study mo, nagsisimba na, nawawala. Mga inaasahan mo, biglang nawawala, hindi nagpapakita. Red flag pa ang finances. Nahiya na ako kasi tuwing magre-report, tumitingin sa akin. Kaya hindi ako nagre-report sa church namin kasi baka manghinaan din sila ng loob. Kaya nire-report ko lang sa CMT. Dapat ang CMT, mabigatan din kayo. Hindi, kasi mga bago pa ito eh. Baka magpanik yan. Ganit, 3 buwan na pala. Kasi kapag i-report ko yan, baka mapaghinaan sila ng loob tulad namin ni Cristel. Sabi pa ni Cristel, ng asawa, hanap na lang ka tayo ng murang renta. Patayin parati ang aircon para hindi, yung mga hindi ganyan, patayin. Huwag parating nakasaksak. Sabi ko sa kanya, total, RGC ka na, Registered Guidance Counselor. Available. Ako na nag-apply para sa kanya sa abroad. Mag-a-apply tayo, magiging financial, pagod na tayo na hingi ng finance, ganyan. Magkakahiya tayo naman magbibigay. Sigurado kami magbibigay. Sa ngayon, baka hindi natin alam, baka milyonaryo, makalimutan. Kasi marami na nangyari dyan. Nangako, tingnan mo, hindi na ngayon, hindi na nagpakita. Bigyan nga ng supe na yan. Pero sa ngayon, titiwala ko, kahit kami mag-upload, kahit sa pupunta, magbibigay talaga kami. Kasi naintindihan ko, ang finances, red flag, problema talaga, parating. Nakakahiya magparinig sa ating mga supporters, members. Hulaan nyo, ilang beses na akong gustong magpunta ng abroad. Tuwing pagkatapos ng preaching. Magkuhan na lang kaya ako. Ang sarap ng ganito, magsing supporter ka na lang. Pag ako yumaman, ikaw, kuhan ka, bigyan kita ng bahay, kutse dyan. Ang gagawin mo, mag-soul winning ka lang. Ano pa pala mo dyan? Diba? Nangangarap kami, manalo lang ako ng kuhan. Sigurado yan. Now, ang tanong. Sabi ko sa church kanina. Now, ang tanong. Kung sakaling babalik tayo sa Jollibee, or mag-house church na lang tayo, magsisimba pa ba kayo? Maglilingkod pa rin ba kayo? Kapag problema doon na ito, pinalayas na tayo, babalik tayo doon, magiging faithful ka pa kaya? Kapag babawasan na yung allowance mo, at tataasan ang iyong work hour, magiging faithful ka pa ba sa Panginoon? Kung wala na tayong building, sabi ko, total, na-approve na yung bahay ko, garahe tayo mag-church. Magsisimba pa rin tayo, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Now, memorize this verse. Ipaprint nyo, ilagay nyo sa inyong bahay, sa inyong cellphone. Sabi ko kanina kay Cristel, ipaalala mo sa akin, ipiprint natin, total meron na tayong fully paid swipe card na credit, yung printer. Binera na namin. Ipaprint mo yun, ilagay mo sa ating Nissan Excelta 2001 model, top of the line. Ilagay mo dyan. Ito ang ilagay mo, basahin natin, Galatians 6:9. Sabay-sabay, don't get tired of doing what's right. You will be rewarded when the time is right. If you don't, give up.
Palakpakan natin ang Panginoon. Don't get tired of doing what's right. What's right? Ano yung tama? Lahat ng tama na ayon sa kalooban ng Panginoon, gawin mo. Maliit, malaki, medium. You will. Not you might. Maybe. This time. Huh? Maybe. But you will be rewarded when the time is right. When the time is right. Your time? God's time. When time is right, if you don't give up. May awit yun, inawit ni Fred Aguilar. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Naalala nyo pa ba yan, mga Gen Z? Hindi nyo na alam yan. Wala na yan sa kalendaryo. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Pagtatapos, things to remember why we need to pursue faithfulness. First, remember, God is looking for a faithful servant and not a skillful servant. No? Kanyan, parang endangered species. Looking for faithful servant, not a skillful servant. Kasi ang skillful, pwede lang yan maturuan, pwede lang yan mangopya, pwede lang pag-aralan. Pero yung faithfulness, karakter, bigay ng Panginoon yan. Hindi mo yan kaya, ang Diyos lang nagbigay at nandyan na yan, ibinigay na sa'yo. Not a skillful one. Second, remember, God will reward His faithful servant. I-reward ng Panginoon. Remember, ano sabi ni Jesus? Welcome, my good and skillful, handsome, malaki magbigay servant? No. Good and faithful servant. Pangatlo, remember, faithfulness is not faithfulness if doesn't cost anything. Hindi yan faithfulness kapag, faithfulness hindi siya cheap, expensive, it costs you anything, everything. Sakripisyo, oras, pera, time, relation, lahat ibibigay. Pag wala ka pa na iba, hindi yan faithfulness. Mabigat, di ba? But praise the Lord, nagawa ng Panginoon yan. At binigyan tayo ng kapangyarihan, nagagawa natin sa tulong niya. And lastly, remember this, kalimutan nyo na lahat, huwag nyo itong kalimutan. Remember, kung saan ay importante yun pang nawala. Okay. Kung Pentecostal, Jesus, malis ka. Baka nakaw ng demonyo. Sana yung huli. Wala talaga. Andyan? Ayun! Ito pala ako tumitingin. Remember, your end goal as a servant is to hear what Jesus will going to say to us. Well done, my good and faithful servant. Amen? Yan ang end goal natin. Welcome. Ang faithfulness, hindi yan nasa umpisa. Kung paano ka nag-umpisa. Hindi yan parang gasolina, sa umpisa lang magaling. Dapat diesel. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Ang faithfulness hindi sa umpisa. Ang faithfulness makikita kung paano mo tinapos. Paano mo tinapos? I fought the good fight. I finished the race. I kept the faith. Amen? So, huwag mong sabihin faithful ka ngayon. Mapapatunayan yan hanggang sa iyong kalinga. The grace of God, magagawa natin. Lord, we thank you. We bless your name. Thank you, Jesus. Lord, thank you sa faithfulness. Ikaw ang unang nagiging faithful sa amin. Even though we are faithless, you remain faithful because you cannot disown yourself. Thank you sa fruit of the Spirit.
At lahat ito, Panginoon, for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen.